Hi mga Mamin Sir, so ipapakita ko sa inyo yung epekto ng El Nino dito sa amin, sa bahay namin. Kasi marami kaming tanim sa paligid. So, nung umuwi ako dito nung March, ay sinabihan ko ang mga kapatid ko na binyagan lahat ng mga fruit trees na pwedeng pakinabangan if ever na dumating yung tag-ulan ulit. So, meron kaming mga tanim dito na ipapakita ko sa inyo. Ito yung pomelo. Ayan. Kung nakikita nyo, nung last time nag-vlog ako dito, buhay pa to. Ayan, hanggang sa... So, meron pang part. Ito puputulin ko na lang to kasi itong part na ito ay buhay pa hanggang sa ilalim. So, puputulin ko hanggang dito kasi patay na. Mararamdaman mo na patay na siya. So, hindi ko alam kung makakasurvive pa ito pag dumating yung May. Itong May. Kasi mas masakit yung init. Ito yung isa. Neto, patay talaga guys. Hanggang ilalim. So ito kasi hindi niya na to hindi na to puno niya, ibang puno ito. Ayan. So hanggang dito patay oh. So wala na. Pasalamat kami kasi buhay pa yung kalamansi. Ayan, yung kalamansi na yan. Buhay pa siya. So kailangan na lang siyang i-maintain. Yung langka namin, ayan ang puno ng langka. May bunga pa dapat siya, namatay na rin. Ito yung kanyang tinanim ni mama na nung pandemic, yung plantita siya. Parang mamamatay na rin siya. Tapos, papakita ako sa inyo, yung bunga ng aming Indian Mingo. Ito. Ayan. Ito, Indian Mingo to. So, kung titingnan mo, ganyan na kaliliit lang. Ang liit lang, oh. So, hindi na siya lumaki kasi nga, wala nang nutrient yung trees, yung plant, na i-absorb galing sa lupa kasi hindi na lumaki yung kanyang bunga. So, kung titingnan mo yan, sabi ng kapatid ko, parang naluto na lang siya na hindi pa siya na-develop ng maayos. So, andito rin yung aming kalamansi na isa. Ito yung mataas na kalamansi. So, kung nakikita ko, parang nasasayangan ako, pero parang mamamatay na din siya. So, eto, patay na. Wala na, patay na. So, dito, banda, sa taas, ito kasi yung water impounding namin. So, lahat ng mga tubig kung umulan, dito yan nasa stock, sa mababaw na ito. Yung purpose naman nito, kasi may mga kangkong na tanim dito na hina-harvest, pwedeng kainin kasi fresh naman itong tubig dito. Tapos yung tubig dito ay na-absorb papunta dito sa aming mga tanim, diba? Na-absorb siya ng lupa at ito yung ginagamit ng aming mga tanim. Ito, yung aratilis, aratilis to, patay na guys. Nung last time may bunga pa ito. Sabi ko, maganda sana kasi malaki na, may bunga na, meron ka na. Tapos ito, ang tawag namin dito is tawitis. Pero buhay pa naman siya. Nakikita naman ng buhay pa. So, ito yung mga epekto ng El Nino sa amin na kinalulungkot ko talaga kasi sayang. Malalaki na yung mga fruit trees namin sa kabilang part ng bahay namin. Yung mga rambutan na umabot na siya ng siguro mga 6 to 7 years na. Patay talaga guys. Hanggang sa puno, patay talaga siya. So, pinutol ko siya. Kinahoy na lang yung puno. So yun yung mga epekto ng El Nino dito sa amin. Kaya yung wino-worry ko lang kung dumating pa yung May at uminit pa ito ng uminit, hindi ko alam kung paano magsusurvive yung aming mga tanim. Yun lang yung kwento ko na epekto ng El Nino sa amin. Bye guys!